Yes, it's a JK morning to everyone. Another loan, another day. This is Eric from JK Capital Finance Incorporated. So, again, kumusta ang lahat? Another topics from JK Talks. Pag-uusapan natin, paano ba talaga maging grateful o mapagpasalamat sa mga bagay na tinatanggap natin araw-araw. So, maraming mga pagkakataon, lalo na ngayon, Christmas season, holiday season, marami tayong pinupuntahan. Marami rin tayong gift na natatanggap sa ating mga mahal sa buhay, sa boss natin, sa kaibigan natin, o sa sino man, kahit sa ninong at ninang, di ba? So, paano ba natin na-maintain yung pagiging mapagpasalamat o grateful na sinasabi? So, unang-una, maliit man ito o malaki, dapat natin pagpasalamat ito. The moment na gumising ka sa umaga, it's another chance para magpasalamat tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay at magampanan ulit natin yung pagiging isang ama, isang empleyado, isang anak, isang ina, o isang mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas. Okay, so dapat magpasalamat tayo. Pero paano ba natin sisimulan yung umaga natin ng masaya, maayos at kapaki-pakinabang? So unang-una, sinasuggest ko is matuto kang magtiklop ng iyong pinagtulugan kasi yan is sense of accomplishment kasi unang-una sa umaga pa lang meron ka na agad accomplishment. So best direction na makakapag-start ka ng umaga ng tuloy-tuloy. So umpisa pa lang ng umaga, meron ka ng accomplishment. So panatilihin natin yan, magandang habit yan kasi pag uwi mo sa gabi, makikita mo ay ang ayos ng tiklop ng higaan mo. So ang sarap humiga sa isang malinis na kama kasi yun natapos na yung buong araw mo. So magpasalamat ka rin pag uwi mo. So aside from that, may mga kaibigan tayo o meron tayong mga kapatid, kakilala, kamag-anak na tumutulong sa atin. Pero sa kabila ng lahat, nakikita mo na alam mong kailangan din nila. So hindi basta pagtulong ang tawag doon, pagmamahal yun. So dapat i-treasure natin yung mga taong ganun na nagbibigay ng tulong sa atin kahit alam naman natin na mas higit pa nilang kailangan. So ingatan mo yun. Lalo yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin na OFW, na nasa abroad, nagpapakapagod, iwasan natin humingi ng humingi sa kanila, lalong-lalo na may kakayanan naman tayo magtrabaho. Kasi yung mga taong yun, naghihirap yun para kitain yung pera na ipapadala sa atin. Kadalasan umuwi sila sa Pilipinas, wala silang ipon. Minsan nagkakasakit pa sila doon. Minsan nauubos ang pera nila doon. Minsan wala silang trabaho doon pero pinipilit pa rin nila magpadala kasi nga alam nilang may nangangailangan dito sa Pilipinas. Pero kung ikaw naman yung nakikinig ngayon at may kakayanan ka naman magtrabaho, kung kaya mong ipunin yung mga pinapadala niya, mas mainam yun. Kasi malaking bagay o bahagi ng ipon na yun is makakatulong para pag nagretiro yung mahal mo sa buhay na nasa abroad, ay may gagamitin kayo. Huwag mong iasa sa kanya 100% yung lahat ng pangangailangan mo. Kasi tao din yun, napapagod, nahihirapan, nababurnout. Kung wala silang pagsasabihan, so paano na sila? Minsan nga, pag minalas-malas pa, napapatay sila doon, nagagahasa. 'Di ba? So nabibiging biktima rin sila sa ibang bansa. So lagi nating i-treasure yung mga taong yun kasi minsan lang dadaan yan sa buhay natin at wala nang take two. Kapag yan ay lumipas na, may nangyari na wala na tayong magagawa. Kaya minsan maraming mga OFW o mga kababayan natin nasa ibang bansa na umuwi sa Pilipinas, mas marami yung hindi nagtagumpay kaysa sa mga nagtagumpay. Sa mga nagtagumpay, walang masama yan. At least talagang maganda yung nilandas nila doon sa ibang bansa. Pero sa mga nabigo, yung hindi naman hangad yumaman, makasurvive lang sa pang-araw-araw nila. So yun yung mga nakakaawa. Tapos ang dadatnan nila din sa Pilipinas, yung asawa nilang iniwan nila, may asawa ng iba, nabuntis na ng iba, 'di ba? Nagkaroon na ng sariling pamilya. At may anak silang binigay naman ang lahat, hindi nakatapos mag-aral. Hindi binigyan ng importansya yung mga bagay na pinadala, hiningi lang ng hiningi, pero hindi naman vinalue. So sayang yung mga ganong pagkakataon. So kung may kamag-anak ka na ganon, kausapin nyo, i-treasure nyo yung presence nila na napakahalaga. Kasi alam nyo ba minsan guys, holiday sa Pilipinas pero sila doon hindi nag-holiday. Minsan wala silang rest day. Minsan kumukuha pa sila ng isa, tatlong trabaho kada oras para lang may maging sakto yung ipapadala nila sa atin. So ingatan natin yung mga ganong klase ng tao. Sayang, sayang. Pero syempre kung mahal mo talaga yon, i-encourage mo silang bumalik sa Pilipinas after na mag-ipon, magkaroon kayo ng time frame kung anong year na dapat nakabalikan sa Pilipinas para mag-umpisa kayo dito ng negosyo. Maraming mga organization na nagtuturo sa mga OFW na walang experience sa pagnenegosyo para makapag-start pa sila.
Lalong-lalo kung kaya ninyong i-consider itong pagiging loan consultant, kung marami ka ng kaibigan doon, marami ka ng connection, so pwede mong subukan yung pagiging loan consultant dito sa amin sa JK Capital Finance, or pagiging freelancer o pagiging ahente sa iba, lalo na kung real estate, pwede rin mo naman subukan yon. Gusto mo sa car industry. So lahat, ang dami na ngayon na mabilis na kasi kumita ngayon. Hindi kailangan pumunta ka lang napakalayo kasi kung kaya mo rin naman kitain dito sa Pilipinas, mainam pa rin na dito ka magstay kasi kaya mo rin naman kitain. Alam mo ang kaibahan guys kapag nasa sarili kang bansa, kasama mo yung pamilya mo. Minsan kasi umalis ka ng bansa, ang purpose mo naman is para may panggatas yung anak mo, mabigyan mo ng magandang buhay, mabili mo na yung mga pangangailangan nila, makaraos sila sa hirap. Yun naman talaga yung purpose natin. Kaya lang, hindi yun sapat. Kasi minsan, yung iniwan mong pamilya dito, pagbalik mo, hindi mo na sila kilala. Minsan, hindi na kayo align ng culture, hindi na kayo align ng attitude kasi hindi ka rin naman niya nakasama. Minsan yung kamag-anak mo, yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, nakikita mo ilang taong ka na sa abroad, lumalaki na lang sa litrato. So, sayang yun. Kasi yung buhay isang beses lang dadaan. At kapag ang bata lumaki na, hindi ka na niya kailangan. Mas kailangan ka ng anak mo habang bata pa siya. Kasi imomold mo yung kanilang character. Kaya minsan sasabi, oh, hindi ka kasi lumaki sa akin, hindi ka kilala, hindi ka nabavalue. Pero ikaw yung magulang na nag-provide naman ng pagkain, ng gatas, ng edukasyon, ng damit ng anak mo para maabot niya yung mga pangarap niya pero hindi ka niya kilala. Mas ang kilala niya yung lola niya na pinag-iwanan mo, yung tiyahe niya na pinag-iwanan mo. Kaysa sa'yo na talagang dugot pawis yung nilaan mo para mas maging makabuluhan ng buhay ng anak mo o kamag-anak mo o ng magulang mo na naiwan mo dito sa Pilipinas. Alright, so paano ba talaga magiging makabuluhan yung Pasko? So bukod sa regalo mga natatanggap natin, bukod sa pera na binibigay sa atin as bonus o Christmas bonus, bukod pa dun sa mga trip or mga travel nyo na pinupuntahan every Christmas season. So paano ba natin mas magiging maisabuhay o mas magiging kabuluhan ng season na to? Kasi ang season na to hindi lang para doon. Yun na ibahagi lamang yung tradisyon na nakasanayan natin. Pero ang totoong essence ng Pasko is paggunita natin sa pagdating at kapanganakan ng ating dakilang Diyos na si Jesucristo. Okay. Ngayon, paano ba natin isasabuhay yung bagay nito? Pero sa akin, ang gusto kong i-highlight ngayong topic na to is yung gratefulness o yung pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na natatanggap natin araw-araw. Ang tinutukoy ko rito yung hindi malalaking bagay, yung mga maliliit na bagay na meron na tayo. Kasi mas masarap tingnan yung mga bagay na meron na tayo kumpara sa mga bagay na wala tayo. So halimbawa, nagising ka sa umaga. Oh, maraming salamat, nagising ako kasi yung ibang mga tao hindi na nagising, natulog sila. Maraming salamat, mayroong nag-prepare ng agahan ko, pwedeng magulang mo, asawa mo, o anak mo. Yung iba, walang kinakain sa umaga. O, maraming salamat kasi may nag-prepare ng damit ko pangpasok sa school, pangpasok sa opisina, o pagpasok sa ka man pupunta. Pero yung iba kasi, walang damit na ipine-prepare para suotin. Okay? Maraming salamat kasi nakasakay ako, walang traffic. Maraming salamat kasi nakapaglakad ako ng maayos. Maraming salamat, may trabaho ako. Kasi yung iba walang trabaho. Yung iba pilay. Yung iba walang paa. So, tingnan natin kung ano ba talaga yung mas magiging makakabuti, hindi lamang para sa atin, kundi para sa kaluluwa din natin, di ba? So ngayon, pinagsisimulan ng mga insecurities, yung mga bagay na wala tayo kapag yun ang sinimulan nating hanapin. Treasure din natin yung mga tao na palaging naririyan kapag may pangangailangan tayo. Yung mga taong hindi humihingi ng kapalit sa'yo pero ang gusto lang ay tulungan ka. Maliit man na bagay yung ibinibigay sa'yo o malaking bagay man, pero nandyan siya palagi sa anumang sitwasyon, i-treasure natin yun. Kasi yung mga taong yun dapat iniingatan yun. Kasi minsan lang yung dadaan sa buhay mo. Kapag sinayang mo pa yung mga ganong klase ng tao, wala ka nang makikitang ganon. So, dahil maganda yung binibigay sa'yo, dapat ikaw maging makabuluhan ka rin sa ibang tao. Kasi sabi nga nila, yung mga blessing na tinatanggap mo, binibigay sa'yo yan ng Diyos para maging blessing ka rin sa iba. So, wag mong suluhin. Kasi ang biyaya ay overflowing, umaawa, siglig, siksik. Kung yung mga sobra na yun, dapat ibahagi mo sa ibang mas nangangailangan. So, pag sinabi mong naaawa ka, wag mo lang sabihin na naaawa ka. Gumawa ka ng aksyon. For example, pulubi. Naaawa ka sa pulubi. Nararamdaman mo naman na genuine
at hindi naman talaga tamad yung pulubi na yun. Kasi minsan ang tao judgmental eh. Pag nakitang namamalimos, ang tingin, tamad kasi yung mga yan. Pero hindi natin alam kasi kung saan hugot, bakit nila nagagawa yung mga bagay na yun. Maswerte tayo, hindi tayo ganun, di ba? Pinagpala tayo kasi meron tayong trabaho, meron tayong tinitirhan, hindi tayo palaboy-laboy sa lansangan. So, napakahalaga ng mga ganung bagay. Kasi kung judgmental nga tayo, hindi ka talaga magbibigay. Kagaya na banggit ko kanina, naaawa ka. Kung naaawa ka, huwag ka lang maawa. Lagyan mo ng aksyon. Abot ka kahit magkano. Kasi iniisip, for example, nagbigay ka ng 10 piso dun sa pulubi na nakita mo. Hindi niya naman ikakayaman yun eh. Sa iyo, walang value yung 10 pesos. Pero sa kanya, pangtawid na yun sa gutom. Nakatulong ka sa buhay, pangdugsong na yon doon sa gutom niya buong gabi. So, nakatulong ka. Isa pa, yung mga nagbebenta sa sidewalk, yung mga sidewalk vendor natin na nakasako, tapos tumpok-tumpok yung mga benta nila. Yung mga matatanda, madalas nagbebenta ng gano'n. May tumpok ng gulay, kalabasa, okra, sibuyas, bawang, yan. Yung mga tao na bilhan nyo yan. Kasi yung mga taong yan, nagnegosyo yan, hindi para yumaman. Nagnegosyo yan para makasurvive sila, may makain sila, at mabili nila yung mga basic na pangangailangan natin. So kung meron ka naman extra kaysa bumili ka doon sa may pwesto, bakit hindi mo muna unang tulungan yung nakita mo na masigit na nangangailangan kumpara doon sa mga may pwesto na talaga. Hindi naman yung kabawasan sa'yo kasi alam kong sobra-sobra yung mga natatanggap mo at tumanggap ka naman ng bonus siguro o nag 13-month pay ka na or may excess ka sa sweldo mo. So ibahagi mo rin. Hindi naman masama na magbahagi ka ng kapiraso. Guys, magkano lang naman yung tumpok-tumpok na yun? Bakit hindi mo bilhan para at least nagpangiti ka ng tao, nagpasaya ka ng tao at gumaan yung pakiramdam ng tao kasi naubos yung paninda niya at makakauwi siya ng maaga. At sana maging makabuluhan ang araw na ito sa ating bagong topic dito sa JK Talks. At kung naririto ka pa rin hanggang ngayon, huwag mo naman kalimutang i-like, i-share ang ating page at ang ating mga content para sa gayon maabot ito ng mga taong masigit na nangangailangan kaysa sa'yo. At syempre makatulong tayo na ma-enhance at ma-motivate din yung kanilang sarili para magpatuloy sa buhay at simulan nilang makita kung gaano kaganda ang buhay at gaano kahalaga ito na dapat maging makabuluhan sa bawat araw. Okay, hanggang sa muli, this is Eric from JK Capital Finance. Thank you and God bless.